Kagabi, mag-aalas 12 na yata, hindi talaga ako makatulog, nagugutom ako. Tapos tumingin ako sa Grab, naku, namamahala na talaga ako kasi hindi na kami nagpapadeliver ng pagkain dito for a very long time na rin, So, nakita ko online si Papa, pa, gising ka pa, anong pagkain dyan? Sabi niya, o sige, lulutuan kita, ganyan. Tapos, nag-request nga ako ng scrambled egg. So, for the saing agad siya. So, habang inaantay ko nga matapos itong sinaing ni Papa, yung pagluluto niya ng ulam, napag-usapan nga namin yung tungkol sa truck na gagamitin. Nai-stress din siya kasi kung siya, ayaw niya talaga na gumastos ako ng ganun. Parang namamahalan siya. Eh, hindi naman kaso yung gamit namin sa mga high A's, ganyan. So, wala talagang choice. At saka, isang beses lang naman yun eh. So, I think for the go tayo sa Transportify for now. Busog na ang mamsi kaya for the go na. Tapos pag uwi ko nga dito, ang sarap pa rin ng tulog ng mag-aama ko. Tapos eto nga pala, naabutan kong nandito sa may lamesa yung sketchpad ni Pinky. Ito yung nabili namin nung kailan sa bookstore. Tapos tinignan ko nga yung mga pinagagawa niya dito. Almost full na siya. So, talagang kailangan niya talaga ng maraming sketchpad or mga notebook. Kasi ang hilig niya talagang mag-drawing, magsulat ng kung ano-ano. Eh, nakakatuwa talaga. Kasi kapag naboboard siya, even kapag nanonood siya ng TV, sa screen time, ganyan, pag meron siya naisip, pupunta siya bigla sa lamesa. Tapos, I wanna draw something, ganyan. Siguro kapag may idea siya, gusto niyang mailabas. So, dinodrawing niya. Ayan nga, meron pa nga siyang dinodrawing na elementary school. Diba? Sobrang nakakatuwa talagang tignan. Ito mga pinagdodrawing ng anak ko. Kasi nung age ako ni Pinky, Diyos ko, ang alam ko lang i-draw yung parang sticks na tao. Ganun lang. Even up to now, nakakaloka. So anyway, nakapagpahinga naman na ako after kumain. Kaya natulog na ako. At pagising ko, meron na nga palang nailuto si Pingoy dito na giniling na may sayote. So, kakain lang muna ako dahil ako na lang yung hindi pa kumakain. Magdadala na lang din muna ako ng ulam kay Papa dahil aalis kami. Di ba nga nabanggit ko ng mga nakaraan na si Pinky meron siyang iniinda sa tenga niya. Pawala-wala. Pero this time parang gusto ko nang matapos. So sabi ko punta tayo ng EN. Initially kasi tinatawagan ko yung ospital kung saan ko nga siya dadalhin. Kaso every time naman na pumipindot ako dun sa operator, hindi naman ako nararoute sa operator man lang or something. So sabi ko, tara magbaka sakali tayo na may available na ENT ng ganitong oras. So for the ligo agad kami. Tapos didiretso na kami ng ospital. Pero after nun, kasi iniisip ko, what if walang ENT doon? Punta tayo sa isa pang ospital which is malapit doon sa kabilang bahay. Magdala na tayo ng ibang gamit para naman hindi masayang yung pamasahe namin. Ang plan A kasi is kapag available yung ENT sa first hospital, doon kami. Pero kung wala, proceed kami sa plan B, which is kailangan may mga bit-bit na kaming damit, extra damit ng mga bata. Doon kami sa second hospital at saka maglilinis na rin. So bago pa man din kami umalis, at for the linis na muna ako dito sa bahay. Nakapagwalis naman ako, kaya naman for the mop na ang mom, syempre naman maglilinis ka ng ibang bahay tapos yung bahay mo kalat-kalat. Ano yun? So wala pa akong update nga pala kung yung next na tenant dito sa apartment na ito ay bibilhin itong aming built-in cabinet sa may ibabaw ng lababo. So if not, sino bang interested na bumili? Kailangan ko kasi siyang maibenta para at least kung maibenta ko man siya, yung funds doon may dadagdag ko para doon sa babayaran sa hakot na truck, panghakot na truck, diba? Oh my God! Sakit sa ulo! Pero siguro umabot kami ng almost 2 years dito sa apartment. Even though laging sinasabi na ang liit ng apartment nyo, bakit hindi mo i-consider lumipat sa iba ganyan? Kaya ako tumagal dito ng almost 2 years dahil nga yung process ng paglilipat, matrabaho, nakaka-stress, nakakapagod, magastos pa. So, update nga pala, doon sa first hospital, wala ang ENT, mamaya pa daw hapon. Mga alas 10 pa lang na umaga yan, tapos alas 3 pa daw yung ENT. So, ang ginawa namin, tinawagan namin yung second hospital, may ENT ng alas 2 ng hapon. So, ang usapan namin ni Pingoy, siya na lang yung magdadala kay Pink sa ospital, tapos ako naman maglilinis ako dito. Alam mo, mukha lang mabilis yung mga pinaggagawa kong paglilinis doon, pero naabot kaya ako ng ilang oras doon. Well, anyway, dumating na nga pala sila galing check-up, kasama rin si Kowa. Ang sabi nga pala ng ENT, namamaga daw yung parang
entrada nung tenga niya sa kaliwa. So, biniling ko rin kay Pinggoy na ipalinis sa ENT yung tenga ni Pinky kasi merong mga namumuong earwax. Delikado yun. Kailangan espesyalista yung maglinis nun. So, pagka-uwi nga dito, tinignan ko yung tenga ni Pinky. Meron pa rin hindi na ialis kasi kailangan nga daw munang patakan ng eardrops and then follow-up check-up after 10 days. Tinanong ko si Lala, magkano inabot ng binayaran? Nasa 1.8 daw. Supposedly, 2.5 daw talaga yan. Ang kaso nga, di ba may mga earwax nga na hindi matanggal dahil masasaktan daw si Pinky. So, palalambutin daw muna, papatakan ng earwax na nireseta for 3 days and then pagka-follow-up check-up kung pwede nang matanggal for dago. So, ayun lang naman ang update sa tenga ni Pinky and hopefully maging okay na siya. Pero tinatanong ko siya, kamusta yung ear mo? Sabi niya, it's better na daw. So, anyway, after ko nga makapaglinis doon sa portal sa kabila, nag-dinner lang din kami doon and umuwi na rin kami. Pero dumaan muna kami dito sa may malapit na mall. Nagkikrave ako ng cake slice. So, dito nga kami padpad kasi may nakita akong carrot cake dito. Gusto ko yung carrot cake. Pag ako talaga nagka-oven, gagawa talaga ako ng carrot cake, carrot muffin. So kung meron kayo may i-share na masarap na recipe ng carrot cake, let me know naman. So anyway, dito muna kami tumambay sa may alfresco area. Meron din pala nagpe-perform dito na a cappella or acoustic. Ang galing. Ang ganda-ganda ng boses niya. So ayan, for the tambay lang kami dito habang kumakain nga nitong cake na nabili namin sa Mary Grace. Medyo matagal kami tumambay dito nagmumuni-muni nga rin ako, iniisip ko after siguro a month from now, yung ganitong oras na mga alas 7, alas 8, siguro sobrang tahimik na doon sa kung saan man kami lilipat. Hindi na yung katulad dito na gantong oras, maingay pa, iba pa yung vibe. So, anyway, ganoon naman talaga, 'di ba? Kapag nag-move ka sa ibang lugar, talagang mag-a-adjust ka talaga sa ibang environment, ibang vibes or whatever. Tuwang-tuwa nga rin yung mga anak ko nung nakatambay kami dun sa may alfresco area kasi takbo ba naman ang takbo, tapos pag uwi lagkit na lagkit talaga yung pakiramdam ko. Nag-shower kaming mag-iina, tapos ayan nga sila, tahimik lang dyan sa table nila sa kwarto. So for the walis na nga at mop lang ako dito bago matulog. Kasi ang ginagawa ko na lately, every time na maliligo ako, kinukuskus ko na nga yung mop cloth para every time na matatapos akong mag-shower or trip ko na maglinis, mag-mop, magagamit ko siya agad. After mag-mop, eto ilalabas ko naman yung mga labahin namin. Grabe, nadili ng husto yung paglalaba ko.